Mainit-init na balita, natagpuan na nga ang bangkay ng TNVS driver na hinold up at pinatay noong Mayo. Natunto ng labi matapos sumuko ang tatlong suspect kagabi. At mula sa Nueva Ecija, may ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, Connie, magandang umaga sa inyong dalawa. Mag-aalas 8 ng umaga nang madiskubre ng NBI sa isang tabing kalsada sa barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija, ang labi ng nawawalang TNVS driver na si Raymond Cabrera. Halos 3 oras naming binyahe ang lugar kasama ang NBI at 3 suspect na sumuko kaugnay sa umano'y pagdukot at pagpatay sa biktima. Nauna rito nangako ang mga suspect na ituturo nila sa NBI kung saan naroon ang labi ng umano'y hinold up at pinatay na TNVS driver. Pasado 1:30 na ng madaling araw kanina nang pirmahan ng 2 sa 3 suspect ang kanilang sinumpaang salaysay habang assisted by counsel o kanilang abogado na nagsasaad ng kanilang pagsuko at kahandang ituro ang kinaroroonan ng nawawalang TNVS driver. Matatandaan nga, Rafi, Connie, na noong May 18 nang sumakay ang 3 suspect sa sasakyan ng TNVS driver na si Cabrera matapos ay mag-book para sa kanyang servisyo, pero tanging sasakyan na lamang niya ang na-recover ng mga otoridad. Sa initial na impormasyon base sa pahayag ng mga suspect sa NBI, hold up lang dapat ang kanilang pakay. Pero nauwi raw sa malagim na krimen habang patungo sila sa direksyon ng Cavite galing Parañaque City. So sa mga oras na ito, Connie, Rafi, patuloy na nag-aantay tayo ngayon dito sa may bahagi ng Nueva Ecija para sa pagdating ng forensic experts ng NBI na kukuha sa labi nitong TNVS driver na pinaslang na si Raymond Cabrera. Connie. John, saan dadalhin yung bangkay at maibabalik ba ito agad sa pamilya? Connie, sa ating impormasyon nakalap ay pupunin ito ng NBI dito at dadalhin sa kanilang headquarters sa Pasay City para doon na sumailalim sa examinasyon. No? Kailangan kasi pasuri yung iba pang mga posibleng makitang ebidensya ng papaano pinahirapan o pinaslang itong ating biktima. At pending duration period na kailangang i-observe at kailangan patapusin yung prosesong yon bago tuluyang ma-turn over sa pamilya, Connie. Pero sa ngayon pa lang, nakakuha tayo ng impormasyon na talagang nagpapasalamat ang pamilya sa NBI dito sa kanilang ginawang pagtutok para nga ma-recover ang kanilang padre at pamilya, Connie. Paano naman yung mga suspect? May epekto ba sa kaso nila yung pagsuko nila at pakikipagtulungang matagpuan ang bangkay? Sa ngayon, Connie, NBI ay pinapaubaya muna nila sa Fiscal Prosecutor's Office. Nakapagsampa na sila ng kaso, Connie. At ang korte na ang magdidikta kung meron bang epekto yung kanilang suko sa Manila City Hall kagabi at kung magiging mitigating factor to para magkaroon ng epekto sa maaring parusa na kanilang maaring ipataw sa kanila. Pero sigurado ito, Connie, ay solved na itong missing TNVS driver natin at maliwanag na ang kanilang nangyaring ito nga yung pagpatay dito sa ating TNVS driver ay nauwi nga dito sa kanyang pagkakadiskubre ng kanyang labi dito sa Nueva Ecija. Yes, John, pakikwento mo nga sa amin kasi napapakita natin sa ating video na biglang napaluhod yung isa sa mga suspect. Ano bang nangyari doon? Actually, Connie, meron kami isang location na pinuntahan. Nakakala namin dun na, so dun nila unang nasense na parang doon. Pero nung nag-usap yung 2 suspect, itinuro niya ngayon na sa ng unahan. So tayo lang yung nakadikit sa kanila at nakasama doon sa aktual na paglapit doon sa may mismong area. At noong nasense na, meron silang hinahanap na parang cement marker sa tabi ng kalsada na natatabunan ng halaman. Yun ng isang mga suspect ay bigla na lamang napaluhod at napasabi ng sorry, Mr. Cabrera. At yun na nga, nag-select ng NBI, positibo na nakita nga yung labi ng pinaslang ng TNVS driver sa may bahagi ito ng Nueva Ecija. Maraming salamat, John Consulta.